Pilipinas. Nagbabalik po tayo sa Ronda Pilipinas sa DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Radyo Ronda at Aliw Channel 23. Ako pa rin po nyo kasama ngayong araw ng Holiday Friday, Daryl Justin, sa oras na alas 10:37 ng umaga. Ako po ay mapalad dahil bilang kailangan kong maayos pa din personally ang aking financial self. Makakasama po natin ang ating suki po dito sa Ronda Pilipinas, isang financial literacy advocate, si Mr. Armand Benco. Sir Armand, good morning po. Magandang araw sa iyo, Daryl. At sa lahat ng ating tagapanood, magandang araw po sa Yes, inyo. sir. Usually, nagkikita lang kami ni Sir Armand pagka dadating siya Friday, nakatuyo ko doon Yes, sa weather. Ngayon naman, ako ay privileged na makapagtanong ng anything about financial literacy para hindi lang din sa akin, syempre sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Yes. So ngayon, Sir Armand, dediretsuhin ko na po ang tanong dahil naibigay ko na rin ng topic kanina. Opo. Sino po ang mas magaling humawak ng pera? Ang mga kalalakihan po ba o mga kababaihan? Pareho tayong nandito ngayon. Yun nga po eh. Siyempre, kukunin na natin yung pagkakataon. Yes. Ang talagang sagot dyan ay wala. Ang galing sa paghawak ng pananalapi ay hindi dahil sa ating kasarian, dahil sa ating gender, ito ay galing sa ating education na nakuha, lalo na sa larangan ng pera, ang ating role sa lipunan or sa pamilya, at yung personal choices. Kaya wala talagang mas magaling na titingnan mo na kapag panganak, uy, babae, magaling humawak to ng pera. Ay, lalaki, naku, burara ito sa pera. Hindi po masasabi ng ganun. Tingnan na lang natin ang kasaysayan. Noong araw, parang tanggap sa lipunan, ang lalaki, ang breadwinner. Yes. Ang babae doon sa tahanan at yung pag-aruga at pag-alaga ng tahanan kasama ng mga anak. Pero miski na doon, merong management of personal finances. Yeah. Alam mo, Daryl, nasubukan ko maging house band. House band. House band, yung nasa gitna ako ng karir, lumalaki, maliliit pa mga bata, I was in between jobs, sabi nila. Okay. So naging house band ako. Okay. Napakahirap kasi matagal din yun eh, mga 4, 5, bago ika 6 month, sumuko na ako sa pagiging house band. Hindi lang dun sa pag-alaga ng mga bata, but dun sa pag-manage ng finances. Yes. Diba kadalasan noon, yung breadwinner, padre de pamilya, bibigyan lang yung pera, tapos ipagkakasya ni nanay. Siya na yung bahala po na Siya mag-budget na bahala. doon. So napakahirap nun, managing limited resources for unlimited expenses. Yes. So, kung doon mo titingnan, hindi, magaling din ang babae sa paghawak ng pera. Nagbago ang lipunan, ang babae ngayon nagtatrabaho na. Yes. Marami ng executive dito lang sa nila boss eh. Yes, diba? opo. Marami ng lady executives. Parang hindi wala na nga yung barrier na pagka sinabing lalaki, dapat mga lalaki lang ang maging executives ngayon. Minsan, mas marami ding creative ideas ang mga kababaihan na kayang i-execute on an executive officer level. Yes. At mula sa miski na hindi pa umaabot sa executive level, no? Katulad nitong kilala ko si Jai Gutierrez. Okay. Paraan ko yun para bumati. Kay Jai Gutierrez. Good morning po. Si Miss Jai Gutierrez. Yan yung sila rin naghahanap na rin ng sitwasyon na sila ay merong pagkakakitaan. So yung pag-manage ng finances talagang nandoon sa babae. So dito mo makikita walang difference or walang hindi sagot kung ano sino ang mas magaling dahil sa kasarian o sa gender. Siguro mas magandang tingnan kapag may mag-asawa, katulad nitong pinaghahandaan ni Jai Gutierrez, pag mag-aasawa, paano ang pag-handle ng lalaki at babae na mag-asawa sa kanilang finances. Kung meron tayong oras, bibigay ko yung 3 C. Sige, sir. Tatlong Yes, C's, lalo na sa couples, sa paghawak ng finances. Number 1, communication. Yes. Walang tatalo dyan. Kahit anong relasyon, magulang, anak,
magsing-irog At sa saka- opisina. Tsaka Sir Ahmed, hindi lang communication in terms of finances. Oo. Sa lahat ng aspeto, kahit Yes. kasi Hoda, kahit hindi nga mag-asawa, kahit yung mga mag-boyfriend at mag-girlfriend ngayon, kasi karamihan sa kanila, Yes. syempre, pagka humanap ka ng special someone mo, Yes. inaay mo yan, na siya na yung makakasama mo in your long time future, hanggang sabi nga nila sa kasal, di ba, till their last dying breath. Yes, So, yes. pagka hindi talaga kayo nag-communicate, pinakauna, hindi ko alam kung totoo din iniisip ko ngayon na Sir Arman, minsan o madalas ang pinagmumulan din ng miscommunication o ng conflicts ng mag-asawa o ng mga magkasintahan, pera. Exactly. Mas number one yan kaysa third party yung merong kalaguyo. Number 2. Oo. Bigyan ko lang ng realidad o realistic situation. Alam mo, may kataksilan, infidelity. May kataksilan din sa pera, sa mag-asawa. Ano yun? Yung simple, ako guilty ako rito. Okay. Yung simpleng meron akong bibilin, mahilig ako bumili ng relo. Okay. Bibili na naman ako ng bagong relo. Tapos tatago ko doon sa likod ng sasakyan. O kaya sapatos. Di ba? O kaya doon sa mga kababayan, may binili na naman bag. Hindi Ayun. pinapakita doon sa mister. Yung mga check-out ng check-out. Check out and check out. Ano yun, naalala ko tuloy yung isang kilala ko, Yes, dumarating yung delivery talagang nataranta siya dahil yung mister niya nasa loob. O yun nga, kasi tapos hindi niya sasabihin dahil syempre, yung infidelity in finances nga, ay, mag-order ako. Pero sige, sa bahay, sana nga lang, hindi matsyempohan ni Mr. o ni Mrs. Tapos sakto bigla sasabihin, Sir, delivery ho, pa-receive ng parcel. Biglang ito namang isa magtataka, ha? Anong parcel? Ayan na. Yan. Diyan na magsisimula. So, communication po, openness, para yung tiwala hindi masisira at yung maayos na patakbo at pamamahala ng kaperahan. Pangalawa, control. Ano po yung control? Sa mag-asawa, maaaring magkahiwalay. Yung isa, nagdidesisyon, yung isa, siya ang disperser. So, halimbawa, yung lalaki, siya na ang nagdidesisyon kung ano ang bibilin, ano ang paglalagyan ng pera, pero si Mrs. naman ang re-release o di-disperse Parang sir, releasing department, parang So, miski na napagdesisyonan na ni Mister, palagay na natin, CEO sa Ayun. kumpanya. Pag yung finance, ayaw pang i-release yung pera, Ay, wala. hindi pa lalabas. So, wag po nasa iisa lang yung lahat ng control. Siya na nagdesisyon, siya pa ang maglalabas ng pera. Yes, At po. panghuli, courtesy. Courtesy, ano po tong courtesy? Pag minsan dito nag-uumpisa yung away. Ano, gumastos ka na naman. Parang yung isa walang karapatan sa larangan ng pera. Magkaroon po kayo, ito, realistic approach. Apo. Magkaroon kayo ng his, hers, and ours account. So, pag may his account, kung napag-agrihan natin dahil sa communication, ito ang aking spending limit. Ayun. Bawat galaw ko dito sa aking his account, wala nang pakialam si Yes. her, Si her. si Mrs. Yung galaw niya sa hers account niya, hindi ko napapakailaman kung gaano kabilis, basta hindi siya lumalagpas sa spending Spending limit limit. niya. And of course, yung hours account natin, Yung mga pinag-uusapan natin. So, yun po, yung tatlong C na yun, lagi yung paalalahanan, lalo na kung mamomroblema kayo, bago kayo mag-away, communication, control, at yung courtesy. Ayun nga po. Tsaka, syempre, communication, control, and courtesy na. At tsaka, syempre, yung realistic side na, hindi naman porket, di ba kasi, Sir Arman, di ba sa kasal, example, sa kasal, di ba, ang lalaki, inaalay yung aras, kasi Aras, symbol yes. yon of the Yes. financial well-being, hindi lang ng mag-asawa, Yes. kundi ng kanilang mga magiging anak at ng pamilya nila, na ipinagkakaloob sa babae, sa kanyang may bahay. Si babae naman, malugod na tatanggapin ito. Pero, gaya nga na sinabi ninyo, meron pa rin dapat na individuality. Yes. Kasi hindi naman sa dahil survival of the fittest, pero minsan ganun kasi Yes. it all boils down minsan pag sinabing usaping pera, it all boils down kung sana hindi ko alam kung tama yung sinasabi ko, it all boils down syempre to individualities kasi hindi naman pwede na super dependent ka to a point na pati sa pagiging super dependent mo o kaya sobrang magastos ka, hindi lang ikaw yung maaapektuhan, pati yung mga may bahay mo, yung mga anak mo, yung pamilya ninyo. Opo. Ito, isang statistical fact. Bago ito nung pandemic. Okay. Alam niyo ho ba, mas maraming mahirap na matandang babae kaysa mahirap na matandang lalaki. Oh. Ewan ko kung bakit nagkaganon, pero doon sa limited na aking pag-aaral, kasi nga yung
hindi nagkaroon ng some sense of independence, lalo na sa kaalaman, laging umasa doon sa husband, siguro, at miski na well-provided noon, parang hindi naayos ang pagturo at paglipat ng whatever mga bagay-bagay tungkol sa kaperahan. It's ano yan, doon sa Amerika yun, ewan ko dito sa Pilipinas. Pag sa bagay, may differences naman. Una kasi, syempre, iba ang estado ng ekonomiya ng Amerika. Yes. Iba rin naman dito sa atin. Tsaka yung parang sinasabi nga nilang cost of living din natin at the same time. Yes. Yan. Okay. So yan, marami pa akong gusto itanong. Pero sige, Sir Armand, itatanong ko yun mamaya off-air. At syempre, ibang katanungan ko nasasagot naman sa programang Pera-Pera Lang Yan. Kasama mo si ano? Every Sunday. Every Sunday. Every Sunday, 3 p.m. po. Salamat, Ma- Kuya Daryl. Opo, At yes, sir. paalala. Opo, makakasama niyo po si Sir Armand Benco every Sunday kasama si Kuya Angelo Bainyo at si Ate Kim Gomez sa programang Pera-Pera Lang Yan. Susunod kong panonoorin doon, napanood ko na yung tungkol doon sa dapat ba ang mga anak ay yung may utang na loob pagdating sa kanila mga magulang sa pagsusukli ng utang ng loob, especially in terms of finances. Ang susunod naman, crypto. Ba, nagpapayaman? Sir Armand, maraming salamat po lagi Maraming sa inyong salamat. pagkakataon na Maraming makausap salamat. at makapanayam. Yun po ulit, si Mr. Armand Benco, ang ating financial literacy advocate. Ronda Pilipinas.